Kung sapat nga ba talaga ang iyong pananampalataya? Maraming Kristiyano ang naniniwala na ang pagkakaroon lamang ng pananampalataya ay sapat na upang mabuhay ng ganap na buhay Kristiyano. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ito pala isa sa mga pinakamalaking pagkakamali na maaari mong magawa? O, hindi sapat ang maniwala lamang. Ang pananampalatayang walang gawa ay parang isang puno na walang bunga. Baka iniisip mo lang na nasa tamang landas ka, ngunit hindi ka talaga sumusulong. Ang ganitong uri ng tanong ay nagpapakita ng isang mahalagang paalala dahil marami sa atin ang natatali sa ideya na ang pananampalataya sa sarili nito ay nagbibigay na sa atin ng lahat ng ating pangangailangan. Ngunit sa totoo, maaari itong magdala sa atin sa isang espiritual na pagkatamad. Ang pananampalatayang walang gawa ay hindi tayo napapalapit sa Diyos. Ito'y nagpapanatili lamang sa atin sa isang estado ng kawalan ng pagkilos, walang pagbabago, walang paglago. Ngunit kalma lang, hindi mo kailangang magpanik. Mayroong daan palabas sa delikadong landas na ito. Ang tunay na pananampalataya, ang uri ng pananampalatayang tunay na nakakabago ng buhay at nagpapagalaw ng bundok ay hindi lamang binubuo ng mga paniniwala, kundi ng mga aksyon. Hindi lang basta naniwala si Jesus, kumilos siya. At ito ang kadalasang nalilimutan ng marami sa atin. Ang tunay na pananampalataya ay aktibo, may kasamang gawa, may commitment at isang pusong handang maglingkod at magmahal sa kapwa. At narito ang malaking pangako. Kapag isinabuhay mo ang mga ituturo ko sa iyo sa video na ito, mababago ang iyong espiritual na buhay sa paraang hindi mo inaasahan. Isipin mo ang pagkakaroon ng pananampalatayang sobrang tibay at lakas na hindi lang magbabago ng iyong buhay, kundi pati na rin ang buhay ng mga tao sa paligid mo. Isang pananampalatayang magdadala sa iyo sa isang bagong antas ng koneksyon sa Diyos, isang antas na hindi alam ng maraming Kristiyano na posible. Kaya, huwag kang aalis. Samahan mo ako hanggang sa dulo dahil ang matututuhan mo sa video na ito ay maaaring magbago ng iyong pananampalataya magpakailanman. At kung gusto mo ng mga content na nagpapalakas sa iyong pananampalataya, mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para hindi mo mamiss ang mga susunod naming videos na tutulong sa iyong paglakbay sa pananampalataya. Nasabi ng Biblia tungkol sa kaugnayan ng pananampalataya at gawa. Sa Santiago 2:6, makikita natin ang isa sa mga pinakadirektang pahayag tungkol dito. Kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ngunit ano nga ba ang kahulugan nito sa ating pang-araw-araw na buhay? Isipin mo ang isang puno na, kahit nakatayo, ay hindi namumunga. Mukha itong buhay, ngunit sa kaloob-looban, may kulang. Sa parehong paraan, ang pananampalatayang walang gawa ay maaaring magmukhang sapat sa unang tingin. Ngunit kung wala ang pagkilos na kaakibat nito, nagiging baog ang pananampalatayang ito. Binabalaan tayo ni Santiago na ang pananampalataya, kung wala ang kaakibat na gawain, ay walang laman at walang sariling buhay. Ang pananampalataya ang unang hakbang, ngunit hindi ito ang huli. Sa kanyang mga turo, malinaw na ipinakita ni Jesus na ang paniniwala sa Diyos ay ang panimula. Ngunit ang tunay na paglalakbay ng Kristiyano ay isang daan ng konkretong aksyon. Dapat maging pundasyon ng ating buhay ang pananampalataya, ngunit ang mga gawa ang nagpapakita ng paniniwalang ito sa paraan na nakikita ng iba. Sa pamamagitan ng ating mga gawain, ipinapakita natin sa mundo ang kapangyarihan ng ating pananampalataya. Ipinakita ito mismo ni Jesus sa Mateo 7:6. Sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. Hindi tayo nakikilala bilang mga tagasunod ni Kristo sa ating sinasabi lamang na pananampalataya, kundi sa mga gawaing ating isinasagawa. Pagmamahal, malasakit, kawanggawa, paglilingkod sa kapwa, ito ang mga bunga na dapat iluwal ng pananampalataya sa ating mga buhay. Hindi sapat ang basta maniwala, kailangan nating isabuhay ang ating pinaniniwalaan. Madalas, nasa panganib tayong paghiwalayin ang pananampalataya at gawa na parang dalawang magkaibang bagay ang mga ito. Ngunit malinaw na sinasabi ng Biblia na hindi ito mapaghihiwalay. Ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga ng mga aksyon na nagpapakita ng presensya ng Diyos sa atin. Kapag buhay ang ating pananampalataya, ito ay nag-udyok sa atin na kumilos. Binabago tayo mula sa loob at lumilitaw sa mga gawaing may epekto sa mundo sa ating paligid. Kaya't mahalaga na huwag mahulog sa patibong ng pag-iisip na sapat na ang basta maniwala. Ang tunay na pananampalataya ay humahamon sa atin na humakbang pa na isagawa ang mga turo ni Jesus. Kung nais natin ng isang tunay na pananampalataya, kailangan nating isalin ito sa mga gawa upang maging malinaw na salamin ng presensya ng Diyos ang ating buhay. Paglalakbay Kristiyano. Ito ang pundasyon, ang unang hakbang patungo sa Diyos. Ngunit, ano ang kasunod? Ano ang nangyayari pagkatapos ng unang hakbang ng paniniwala? Maraming Kristiyano ang naniniwala na ang pananampalataya ang hangganan ng paglalakbay, ngunit ang katotohanan ay simula pa lamang ito. Ang pagkakaroon ng pananampalataya ay mahalaga, ngunit ang pamumuhay ayon sa pananampalataya ay nangangailangan ng higit pa. Isipin mo na ang pananampalataya ay tulad ng pagtatanim ng buto. Kung pababayaan, hindi ito tutubo. Kailangan itong diligan, bigyan ng liwanag at alagaan. Sa parehong paraan, kailangan alagaan ang pananampalataya sa pamamagitan ng mga gawa, mga pagpili, at isang patuloy na pangako sa mga aral ni Kristo. Ang paniniwala sa Diyos ay unang hakbang lamang, ngunit sa pamamagitan ng ating mga gawain tunay nating ipinapakita na ang pananampalatayang ito ay buhay. Hindi wakas ang pananampalataya, kundi ang pundasyon para sa pagtatayo ng buhay na inialay sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Isipin ang mga santo bilang halimbawa. Hindi lamang sila naniwala sa Diyos, namuhay sila araw-araw nang naayon sa kanilang pananampalataya, sa kanilang mga desisyon, sa kanilang mga aksyon, sa buong pagsuko sa kalooban ng Diyos. Si Madre Teresa ng Calcutta, halimbawa, ay hindi lamang naniwala sa Diyos. Kumilos siya ng walang kapaguran. Inaalagaan ang mga mahihirap at mga marginalisado at isinasabuhay ang kanyang pananampalataya sa konkreto at aktibong paraan. Sa makatuwid, ang pananampalataya ay ang panimulang punto, ngunit hindi dapat maging wakas. Ipinag-udyok tayo nito na gumawa ng mabuti, magpakita ng pagmamahal, malasakit at paglilingkod. Sa bawat mabuting gawa, sa bawat kilos ng pagkakawanggawa, itinatayo natin ang ating pundasyon. Kung walang ganitong mga aksyon, maaaring maging stagnant ang ating pananampalataya, tulad ng isang halaman na hindi tumutubo, isang potensyal na nasasayang. At ano ang kasunod ng pananampalataya? Ang pangako, ang pagkilos, ang sakripisyo, ang pagsuko.
Ang tunay na pananampalataya ay tinatawag tayo na lampasan ang ating sarili, maglingkod sa kapwa at maging salamin ng pag-ibig ng Diyos. Hindi lamang ito paniniwala, ito ay ang pamumuhay ng naayon sa ating pinaniniwalaan. Kung tunay mong nais mamuhay ng isang ganap na buhay Kristiyano, hindi ka dapat makontento sa pagkakaroon lamang ng pananampalataya. Ipakita sa mundo, sa pamamagitan ng iyong mga gawain, na ang pananampalatayang ito ay tunay, na ito ay aktibo at nagpapabago. Ang kasunod ng pananampalataya ay ang hamon ng pamuhay ayon dito sa araw-araw, kasama ang lahat ng implikasyon nito, kasama ang buong pagmamahal at sakripisyong hinihingi nito. Na ba kung ang iyong pananampalataya ay buhay o kung ito ay nananatiling nakatigil, walang bunga. Ang pananampalatayang walang pagkilos ay isa sa pinakamalaking panganib na maaring kaharapin ng isang Kristiyano. Para itong nasa landas ka ng pananampalataya, ngunit walang kahit isang hakbang na naisasagawa. Kapag naging pasibo ang ating pananampalataya, nanganganib tayong mabuhay sa isang maling pakiramdam ng kaligtasan, naniniwala na tama ang ating daan dahil lamang sa tayo ay naniniwala, ngunit wala namang ginagawang aksyon. Ang pananampalatayang walang pagkilos ay maaring magbigay ng ilusyon na tayo ay espiritual na malusog kahit na tayo'y nakatigil. Binalaan tayo ni Jesus ukol dito sa ilang mga talinghaga. Isa sa mga ito ay ang talinghaga ng mga talento, Mateo 25-30, kung saan ang alipin na nagtago ng kanyang talento ay pinarusahan dahil sa kanyang hindi paggawa. Sa parehong paraan, ang pananampalatayang walang pagkilos ay tulad ng isang talentong inilibing na sasayang. Ngunit ano nga ba ang panganib ng isang pananampalatayang walang pagkilos? Una, maaari itong humantong sa unti-unting paglayo sa Diyos nang hindi natin namamalayan. Unti-unti, nagsisimula tayong maniwala na sapat na ang manampalataya lamang. Ang paniniwalang ito ay nagdudulot ng kawalang galaw, ng pagiging kampante, at ang ating relasyon sa Diyos ay lumalamig. Sa paglipas ng panahon, ang pananampalatayang walang pagkilos ay nagiging stagnant, nawawala ng buhay, hindi makagawa ng bunga o makapagbigay ng pagbabago sa ating buhay at sa buhay ng iba. Bukod pa rito, ang pananampalatayang walang pagkilos ay nagbubukas ng pinto para sa pagiging mababaw. Ilang beses na natin sinabi na tayo ay Kristiyano, ngunit hindi ito nakikita sa ating mga gawa. Ilang beses nating narinig ang mga aral ni Jesus, ngunit hindi natin ito isinabuhay. Ang pananampalatayang walang pagkilos ay nagdudulot ng kawalang kaugnayan sa pagitan ng ating paniniwala at ng ating pamumuhay, at ito ay nagpapalayo sa atin sa tunay na diwa ng Ebanghelyo. Isa pang panganib ay nagiging tagapanood lamang tayo ng buhay Kristiyano sa halip na maging aktibong kalahok. Hindi tayo tinawag ni Jesus upang manood lamang. Tinawag niya tayo upang kumilos, upang magmahal sa kapwa, upang gumawa ng pagbabago sa mundo. Kapag ang ating pananampalataya ay pasibo, limitado tayo sa pagiging tagapanood lamang, isinasantabi ang misyon na ibinigay ng Diyos sa atin na maging ilaw ng sanlibutan. Sa huli, ang pananampalatayang walang pagkilos ay sinasayang ang kapangyarihang magbigay bago na dala ng tunay na pananampalataya. Ang aktibong pananampalataya, ang pananampalatayang kumikilos, ay bumabago sa atin mula sa kalooban. Ito ay humahamon sa atin, nagpapalago sa atin, at naglalapit sa atin sa Diyos. Ngunit kapag ang pananampalataya ay walang pagkilos, nawawala ang pagkakataong ito ng pagbabago. Tayo ay nananatili sa isang komportableng espiritual na lugar, hindi nararanasan ang tunay na kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa atin at sa pamamagitan natin. Ang mahalagang aral dito ay hindi maaaring manatiling walang galaw ang pananampalataya. Kailangan itong maging buhay, kailangan ito ng pagkilos, kailangan ito ng mga gawa upang ito ay mapanatili. Ang pananampalatayang walang pagkilos ay isang pananampalatayang pababa ang patutunguhan. Panahon na upang magmuni-muni. Ang iyong pananampalataya ba ay buhay o natutulog? Kung nais natin ng isang ganap at masiglang buhay Kristiyano, kailangan nating iwan ang pagiging pasibo at hayaang ang ating pananampalataya ang magtulak sa atin na kumilos, maglingkod at baguhin ang mundo sa ating paligid. Ang pananampalatayang totoo at buhay ay laging nahahayag sa mga konkretong gawain. At sa mga gawain ito, namumukod tangi ang kawanggawa bilang isa sa mga pinakapuro at mahalagang pagpapahayag ng pananampalatayang Kristiyano. Ipinakita sa atin ni Jesus ang landas ng sinabi niya, ibigin ninyo ang isa't isa, gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ang pag-ibig na itinuro sa atin ni Kristo ay hindi lamang emosyon o damdamin. Ito ay isang pag-ibig na isinasabuhay sa mga gawa ng kabutihan, habag at paglilingkod sa kapwa. At ito ang malaking halaga ng mga gawa. Ipinapakita nito sa konkretong paraan na ang ating pananampalataya ay hindi lamang nasa salita kundi sa gawa. Ngunit bakit nga ba mahalaga ang mga gawa at ang kawanggawa? Una, sapagkat ito ang pinakamatapat na salamin ng ating pananampalataya sa Diyos. Kapag tumutulong tayo sa nangangailangan, kapag iniabot natin ang kamay sa nagdurusa, tayo ay kumikilos ayon sa ginawa ni Kristo. Hindi lamang siya nangaral tungkol sa pag-ibig at awa, isinabuhay niya ito sa bawat kilos niya. Bilang mga tagasunod ni Kristo, tinatawag tayong sundan ang kanyang halimbawa. Ang mga gawa, lalo na ang kawanggawa, ang pinakakongkretong paraan ng pamumuhay sa Ebanghelyo. Pinagtitibay ito ng Apostol Juan sa 1 Juan 3:8. Mga anak, huwag tayong magmahal sa salita o sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Hindi sapat na sabihin nating mahal natin ang Diyos o may pananampalataya tayo. Kailangan nating ipakita ang pagmamahal na ito sa pamamagitan ng ating mga kilos. Sa ganitong paraan, ang kawanggawa ay ang tugon natin sa pag-ibig na natanggap natin mula sa Diyos. Ito ang paraan ng pagsasabuhay natin ng utos na mahalin ang kapwa. Isa pang mahalagang aspeto ay na ang mga gawa ay hindi lamang para sa kapakanan ng iba, kundi para rin sa ating sariling paglago sa espiritual. Kapag isinasagawa natin ang kawanggawa, hindi lamang natin binabago ang buhay ng tumatanggap, kundi pati na rin ang ating sariling buhay. Mas malalim nating nadarama ang presensya ng Diyos sa atin at naunawaan nating bahagi tayo ng isang mas malaking misyon. Isang misyon mula sa Diyos na magdala ng liwanag at pag-asa sa mundo. May espesyal na papel din ang kawanggawa sa ating kaligtasan. Ipinaliwanag ito ni Jesus sa parabula ng huling paghu, Mateo 25:46, kung saan kanyang inihiwalay ang mga matuwid sa hindi matuwid, batay sa kanilang ginawa para sa iba. Nagutom ako at pinakain ninyo ako, nauhaw ako at binigyan ninyo ako ng inumin. Ang mga gawa ng habag tulad ng pagpapakain sa mga nagugutom, pagbibigay damit sa mga hubad at pag-aaruga sa mga may sakit ay mga tuwirang paraan ng paglilingkod kay Kristo.
Sinasabi ko sa inyo, ano man ang ginawa ninyo sa isa sa mga pinakamaliit na kapatid ko, ito ay ginawa ninyo sa akin. Kaya't ang kawanggawa ay hindi opsyonal sa buhay Kristiyano, kundi isang likas na tugon sa pananampalataya. Kapag naunawaan natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos, nahihikayat tayong mahalin at paglingkuran ang ating kapwa na may parehong sigasig. At sa paglilingkod na ito, ang ating pananampalataya ay nagiging buhay at totoo. Kung wala ang kawanggawa, nanganganib na maging teorya lamang ang ating pananampalataya, isang paniniwalang walang bunga. Sa uli, ang mga gawa ang nag-uugnay sa atin sa iba. Lumilikha ito ng tulay sa pagitan ng ating pananampalataya at ng mundo sa ating paligid. At sa pamamagitan nito, nagiging liwanag tayo sa kadiliman, nagiging pag-asa sa nawawalan, nagiging salamin ng pag-ibig ng Diyos. Ang halaga ng mga gawa at kawanggawa ay nasa kakayahan nitong baguhin ang buhay ng nagbibigay at ng tumatanggap na nagdadala ng kaharian ng Diyos na mas malapit sa atin.